Kwentong Pinoy. Si Pagong at si Matsing. Isang araw, nagkita sina Pagong at Matsing sa gitna ng gubat. Matagal na silang magkaibigan, palagi silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Masaya silang naglalakad sa ilalim ng araw. Naisipan nilang pumunta sa ilog upang doon maglaro. Habang sila'y naglalakad sa tabi ng ilog, may napansin silang inaanod na puno ng saging. Napatigil sila at sabay na tumingin dito. Agad silang nagtulungan upang hilahin ang puno ng saging papunta sa pampang. Masaya silang nagkaisa at sabik silang malaman kung anong maaaring gawin dito. Nang mailapit nila ang puno sa lupa, naisip nilang hatiin ito para pareho silang makinabang. Masayang hinati nila ang puno. Inangkin agad ni Matsing ang bahagi na may malalaking dahon at iniwan ang natirang tangkay kay Pagong. Nagagalak pa rin si Pagong kahit ugat lang ang napunta sa kanya. Wala siyang reklamo at tinanggap ito ng buong galak. Masipag na itinanim ni Pagong ang ugat. Araw-araw niya itong inaalagaan ng buong puso. Unti-unting tumubo ang kanyang itinanim. Tuwing umaga, masaya niyang dinidiligan ito. Itinanim din ni Matsing ang kanyang bahagi, pero wala siyang pasensya. Gusto niyang makita agad ang bunga kahit kakatanim pa lang. Nabigo siyang makakuha ng bunga at hindi niya inalagaan ang kanyang tanim. Hanggang sa malanta ito. Samantala, masaya si Pagong sa kanyang tanim. Dahil sa tiyaga at pag-aalaga, namunga ito ng sagana. Napansin ng mga ibon ang bunga. Humanga sila sa sipag at tiyaga ni Pagong. Palihim na nanonood si Matsing. Naiinggit siya sa bunga ng puno ni Pagong. Galit at selos ang nararamdaman niya. Gustong-gusto ni Matsing na makuha ang mga saging. Habang nakatago, may masama siyang naiisip. Hindi siya masaya sa tagumpay ng kaibigan. Nag-isip si Pagong kung paano niya aanihin ang mga saging. Lumapit si Matsing na may kakaibang ngiti sa mukha. Lumapit si Matsing kay Pagong. Sinabi niyang hinog na ang mga bunga ng saging at pwede na nila itong kainin. Nalungkot si Pagong. Hindi siya marunong umakyat, kaya tiningnan niya ang mga bunga ng saging nang may pangungulila. Nagboluntaryo si Matsing na siya ang aakyat sa puno upang kunin ang mga bunga ng saging para kay Pagong. Mabilis na umakyat si Matsing sa puno ng saging, tuwang-tuwa. Sa ibaba, masayang nanood si Pagong habang umaasa sa ibibigay na bunga. Pagkaupo sa itaas ng puno, agad kinuha ni Matsing ang mga bunga ng saging at kinain ito. Si Pagong ay nanatiling tahimik sa ibaba, malungkot na pinapanood ang pag-ubos ng kanyang pinaghirapang tanim. Nakatulog sa kabusugan si Matsing sa itaas ng puno, si Pagong ay tahimik na nakatingin mula sa ibaba. Ramdam niya ang lungkot at panghihinayang sa nangyari. Hanggang sumapit na ang gabi. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat ang loob ni Pagong. Kinabukasan, nagkaroon ng ideya si Pagong. Tahimik na nilagyan ni Pagong ng matutulis na patpat ang paligid ng puno. Dahan-dahang inayos ni Pagong ang plano niya habang natutulog pa rin si Matsing sa itaas ng puno.
Pagkagising ni Matsing, bumaba siya sa puno at biglang napatalon siya sa sakit. Tinusok siya ng matutulis na sanga. Napasigaw si Matsing sa sakit habang si Pagong ay tahimik lang na nakatingin. Napayuko si Matsing, hiyang-hiya sa kanyang ginawa. Buong pusong humingi ng tawad si Matsing. Tahimik lamang si Pagong, ngunit unti-unting lumambot ang kanyang mukha. Ngumiti si Pagong at iniabot ang kamay niya. Muling nagkaayos ang magkaibigan, mas matibay ang samahan kaysa dati. Magkasabay na naglakad sina Pagong at Matsing pauwi habang lumulubog ang araw. Masaya, magaan ang loob at muling naging tunay na magkaibigan. Ang tunay na kaibigan ay hindi nanlalamang. Mas masarap ang pagkakaibigan kapag may respeto at pagtutulungan. Thank you. Bye.